po pwede kaming makakuha ng reaction from the palace about Senator Imy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge, and she said, and I quote, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Immy Marcos? Breaking news, Senator Immy Marcos, lumiliwanag na umano ang ambisyon sa pagiging presidente. Ito ang naging reaksyon ni House Speaker Claire Castro nang tanungin ito ng media kung ano ang masasabi niya sa remarks ni Senator Immy Marcos criticizing government's efforts to maintain San Juanico Bridge. She said, and I quote, sana ako na lang nagpresidente. Siyempre, naririnig namin lahat ng mga problema na nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. At kaya nakausap na namin yung mga driver ng mga ibang truck. Ang ginagawa namin ay ang kapalit itong Roro na ganito. Ito pang 30 na truck. May dadating na pang 40 trucks, meron pang 50 trucks. Tapos itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa. Para double, mga 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ibig sabihin, kahit gabi, pwedeng tumawid. So, that's our way of trying to mitigate the problem. Maraming nagtatanong, bakit hindi napagplanuhan na mabuti ito? The reason is, ang talagang nangyari dyan, meron kaming rehabilitation plan para sa San Juanico. Noong ini-inspeksyon yung tulay, para titignan kung saan ang kailangan rehabilitate, ang daming nakita na delikado. At sinabi kaagad ng mga engineer, isara natin ito dahil babagsak ito pagka minalas tayo. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, di daw umano na maintain ng maayos every 3 years ang San Juanico Bridge. Kaya nang inspeksyonin ito ng mga engineers, ito daw ay delikado na para sa publiko. Kaya umano hindi sila nakapaghanda at agaran ang pagpasara para maiwasan ang mas malaking problema kung mamalasin. Bagamat kung iyon daw titingnan sa labas ay maayos pa ito, kabaliktaran naman daw pag ito'y tiningnan sa loob at bulok-bulok na ang ibang parte nito. Bumibigay na. Saan yung sa ito buckling of the bottom na bumibigay na yung mga troso. Kaya nung nag-inspeksyon ng DPWH para nga sa rehabilitation, nila delikado na itong tulay na ito. Hindi namin akalain na ganito kasama. Dahil siguro hindi namin malaman, hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat yan every 3 years binabalik-balikan. Tinatanong ko sa mga lokal, sa ating mga kababayan, kung talagang nagagawa ba noon yung every 3 years. Mukhang hindi. Kaya nagkaganito. Kaya ang inabot namin talagang sira-sira na. Kaya napilitan kami isara. Kaya biglaan. Ngayon na alam natin ang problema, lahat ng maaaring gawin, kagaya na itong mga barko, mga roro, tapos meron kami mga iniisip na baka yung traffic sa San Juanico, basta papalitan natin yung mga sistema para mas mabilis. Nakausap namin yung isang driver ng truck. Ang reklamo naman nila, ang dala nila, gulay. Nag-aantay sila rito 3-4 na araw. Siyempre, alam mo na, hindi naman refrigerated van yan. Kaya wala, nasisira yung kanilang produkto. Ayon kay Senator Immy Marcos, bigla ang pag-aanunsyo raw ang pagsasara at pagrehabilita ng San Juanico Bridge na bilyon-bilyon ang budget. Ika ni Senator Immy Marcos, labis siyang nadismaya dahil ito ay simbolo ng administrasyon ng kanyang ama at isa ito sa pinakamagandang infrastructure project noon. May nagtanong sa akin, isa sa inyo tungkol sa San Juanico, yung San Juanico Bridge sa Leyte at Samar, malaki rin problema kasi biglaan na lamang inanunsyo na kinakailangan daw ng repair and rehab na bilyon-bilyon.
Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang-repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo, ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay, simbolo ng administrasyon ng aking ama. Parang pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. At yun nga, pinag-ugnay ang dalawang lalawigan, dalawang isla, at pinag-abot ang mga tao at mga magsasaka, yung kanilang mga produkto pwede nang ikalakal at ibenta. Biglang napabayaan pala ng todo-todo, ilang taon, mga rine-repair lamang yung mga kalsa-kalsada. Alam naman natin, mas malakas ang racket doon, samantalang ang tulay talagang napakahirap na trabaho. Very specialized bridge engineers ang kinakailangan. House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, kwestiyon kung ano raw ang naging ambag ni Senator Amy Marcos. Ayon pa rito, kung masyado raw concerned si Senator Amy, kailangan din umano nating tanungin kung ano ang naging ambag niya bilang senador. Dahil kasama rin naman raw sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa doon sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Ma'am, tanong ko na rin po yung sinabi ni Senator Amy. Parang pampintura lang daw yung budget na ibinigay sa San Juanico Bridge. Ba't daw po ganun? Well, according na ito public records naman to, no, yung mga budget allocated for the San Juanico Bridge since 2018 pa. Even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez, and bilang isang taga Tacloban, as the representative for that region, talagang part of his advocacy to ensure na may akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto sa kanyang pinaglilingkuran. Makikita natin na tuloy-tuloy naman ang naging budget allocation para sa San Juanico Bridge for its maintenance, rehabilitation. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Sumagot naman agad si Senator Amy Marcos sa patutsada ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante at naglabas ng official statement. Ayon sa nakasaad sa naturang statement, matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng San Juanico Bridge, dedma umano ang DPWH at si Speaker. 451.4 million lamang daw ang alokasyon para sa rehabilitasyon ng tulay mula taong 2018 hanggang 2025. Ang senadora pa raw mismo ang nagtanong kung saan linaan ang bilyong pondong nakalagay sa GAA 4.7 billion para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Bilyon raw ang linustay na pera para sa mga daanan na masayang pinagkakitaan ng kung sino-sino. Pero ang mahalagang tulay ni hindi ini-inspeksyon at puro pintura lang daw ang ginawa. Dagdag pa ni Senator Amy Marcos, bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo dyan nakatira, bakit di mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag na umano ang ambisyon ni Senator Amy Marcos na maging presidente. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Claire Castro matapos itong tanungin sa isang media conference kung ano ang masasabi niya sa pag-criticize ni Senator Amy Marcos sa effort ng gobyerno sa pag-maintain ng San Juanico Bridge. She said, and I quote, sana ako na lang ang nagpresidente. Pwede kami makakuha ng reaction from the palace about Senator Amy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge, and she said, and I quote, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang si mahal na senadora Amy Marcos since 2019. At
malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. At 4 na taon pong nagkaroon, kung di ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juanico Bridge. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at na pag-i-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan at dangerous na po sa mga lumalakbay gamit po ang San Juanico Bridge.